So for today's video, I'll be sharing yung essential upgrades ko kay ADV 160. Alright, so tara, pag-usapan natin kung ano yung sa tingin ko are very important upgrades sa isang bagong scooter. Siyempre, it's understandable naman na kung kakabili mo lang ng bagong motor, bagong scooter, wala ka pa masyadong budget for accessories and upgrades. Kaya sa umpisa, piling-pili lang muna talaga yung maikakabit mo sa bago mong scooter. And syempre, dumaan din naman tayo dyan. Kaya gusto kong i-share ngayon yung mga tingin ko napaka-importanteng accessories and upgrades pag bago yung motor mo. Alright? So unahin na natin sa, for me, pinaka-importante. Number 1, MDL or aux light. Ito kasing ADV 160, hindi naman sa pangit or mahina yung ilaw nyo sa gabi, pero nakukulangan pa rin ako or baka sa mata ko na talaga yon, kasi hirap ako mag-ride sa gabi. And marami rin pala nagtatanong sa akin doon sa mga kinakabit ko na kung na-void raw ba yung warranty. To be honest, hindi ko alam kasi hindi naman ako nagtatanong sa Honda bago magkabit ng kahit anong accessories or upgrade Ang mindset ko na lang doon, kung mag-a-add ng safety yung ikakabit ko, wala na akong pakialam sa warranty. Like ito nga, perfect example, tong MDL natin, kailangan ko talaga ng additional na ilaw sa gabi. And hindi siya forma, it's for my safety. Kaya kung ma-void man yung warranty or hindi, may nagsasabi hindi ma-void kasi plug and play lang naman, walang splicing. Pero syempre, at the end of the day, si Kasa naman or si Honda or yung dealer naman ang magde-decide yan. And aside sa mas okay ang visibility mo sa gabi kung meron kang MDL or aux light, another safety component nun is mas kita ka rin ng mga kasabayan mo sa kalsada sa gabi. Pero don't get me wrong yung MDL ko naman naka-align properly yan, so hindi nakakasilaw ng kasalubong. Pero anytime na mayroon kang additional light source sa gabi, basta legal hindi yung, kasi syempre huwag naman tayong kabit lang ng responsable na nakakasilaw na pala ng kasalubong or nag-i-exceed na tayo dun sa allowed na number of bulbs. Basta as long as legal, any additional light sa gabi will of course add safety kasi magiging mas visible ka sa other motorists. By the way, ililink ko rin pala sa description box yung mga items or itong mga accessories na kinabit natin na available online. Para kung interesado kayo, pwede rin kayo mag-order. Tara, punta na tayo sa number 2. And ang sunod naman natin is loud horn. Sa dami ng motor or scooters na na-try ko na din, wala pa talaga akong nakita na goods na yung stock horn Kadalasan, yung stock na busina, napaka-cute niyan, pakinggan. Parang feeling ko nga masabi lang na naglagay sila ng busina And sa dami ng distracted drivers ngayon, napaka-importante na aside sa madali kang makita sa kalsada, dapat madali ka ring marinig. So ito, pakinggan niyo itong loud horn natin. Pang-kotse na yata ito So definitely mas malakas siya sa stock horn and mas buo yung tunog. Kasi madalas yung mga stock na busina matitinis. Pero reminder lang pala, when you're upgrading your horn or busina, make sure lang napasok pa rin sa guidelines ng LTO. So as far as I know, in terms of decibels, may maximum yun para sa busina. Pero meron pa rin pala akong stock na horn hindi ko pinatanggal. So may switch lang dito. So kung gusto ko ng stock na busina, ayan. Rinig nyo? Ang cute no? Isa pa. Pag sa loud horn, yun yung difference. Nice. Ano Lambo no? Ay hindi, McLaren? Hindi, Lambo. And the reason kung bakit ganun yung setup is para, for example, nasa lugar ka na hindi pwedeng masyado maingay. Nasa school zone ka or simbahan or private subdivision. Pwede kong ilagay muna sa stock horn para in case bumusina ako, hindi sobrang nakabulahaw. And by the way, in case may magtanong, sa DC Motowolf ko pinakabit tong MDL and loud horn natin. Alright, so moving sa number 3, ito naman, tires or gulong. Alam ko medyo magastos tong upgrade na to, pero for me napaka-importante talaga ng good set of tires. Pag-usapan muna natin kung bakit sa tingin ko sobrang importante talagang magpalit agad ng gulong. Yung iba kasing riders, ang mentality is since bago pa yung stock, pupudpurin na muna nila, gagamitin na muna nila ng gagamitin before palitan. Ako naman, ang mindset ko doon is ba't mo pa i-delay? And again, ang gulong, yan lang ang
contact patch natin between ourselves and sa kalsada. So isang dulas lang yan, delikado tayo, di ba? And ramdam ko yun kahit anong stock tires, kahit dito sa Z9, kahit dito sa ADV, yung stock tires, may times talaga sa mga road markings or pagbasa yung kalsada, may times na mararamdaman mong dudulas. Pero once nung nag-upgrade na ako ng better tires, hindi ko na naramdaman yun. So mas confident na ako. And again, kung talagang nagmumotor ka lagi, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa gulong. Kapakita ko sa inyo yung tires ko ngayon. So I'm using Pirelli Angel scooter tires. For me, very satisfied ako dito. So very sporty yung handling. Ramdam mong kapit na kapit ka talaga sa kalsada. Kaya kung wala pa kayong pang-upgrade ng tires, I suggest yun yung una nyong pag-ipunan talaga. And habang stock tires pa yung gamit nyo, dagdag ingat na lang muna. So moving on sa next one. Number 4 is cellphone holder. Once mag-start ka na kasi mag-rides, umpisa na yan ang mga long ride. So yun ang maganda sa pagmumotor, isa-isa mong mapupuntahan yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. So it's very important na meron kang easy access sa navigation app na ginagamit mo. Kung Waze ba yan, Google Maps. And again, lagi kong sinasabi, you need to ride your own pace, lalo na kung beginner ka. So if ever maligaw ka sa group ride, maiwan ka, you don't have to worry because meron kang navigation app. And napakaraming choices ng cellphone holder for your motorcycle. Merong well-known products like Quadlock. Actually, Quadlock user din ako before. Pero itong Motowolf mount ang pinakita ko ngayon kasi hindi naman lahat afford yung Quadlock. Pero itong Motowolf mount, cellphone mount, very affordable and at the same time very good quality. Maraming gumagamit nito. And ito palang Motowolf mount natin, yung binili ko is yung mirror mount, naka-screw dito. Pero pwede rin kayong bumili ng handlebar mount dito. May clamp dito. So again, kung gusto niyo itong mount na to, don't worry. Nakalink to dun sa description box. Check nyo lang. So before tayo magpunta sa number 5, tanggalin ko lang muna itong DJI mount. Alright, so moving sa 5th essential accessory natin, dashcam. I know, baka sabihin nyo, hindi naman ako content creator or hindi ako motovlogger. Ba't ako bibili ng action camera? And the reason for that, sa mga may sasakyan, di ba sa panahon ngayon, lahat ng 4 wheels meron ng dashcam. Parang pag nag-drive ka ng sasakyan na walang dashcam, parang hindi ka confident no? Parang hindi ka secure. And the more na kailangan mo ng dashcam pag nagmumotor ka. Itong camera na to, very affordable, 5K na. Kung gusto mong gumawa ng content, pwedeng pwede. Kung gusto mo na siyang gamitin as dashcam for your security, pwede rin. Maganda dito sa action cam na to is already 5K Ultra HD. So dito naman I'm using a telesin mount for the action camera. So again, very simple setup, facing forward, acting as your dashcam lang tuwing mag-ride ka. Pero kung dumating yung time na you wanna try out content creation, gusto mo mag-motovlog, syempre pwede mo namang gamitin to as your front-facing camera, di ba? Pwede mo rin ilagay sa helmet, i-helmet mount mo. Yan ang gusto ko sa telesin mount na to, marami kang options. So claw mount siya. Kung nagko-content creation ka na, gusto mong gumawa ng mga artistic shots, pwede ka rin maglagay dito. So pwede yung ganyang view, di ba? May mga nakikita akong motovloggers na may ganyan silang POV di ba, ganyan. Yun naman na maganda sa content creation napaka-endless ng possibilities. Ang limit lang talaga is yung creativity mo. Pero for me, I mainly use tong Chigi na as my dashcam kasi may front and rear camera na to. So ito yung rear view, ito naman yung front view, and continuous recording na to, naka-loop na lang. Kaya you can be confident na at all times meron kang footage ng harap at likod mo. But I know tong Chigi is not for everyone. Medyo pricey ito. Pero my point is, importante talagang meron kang dashcam. Whether 4 wheels, mas lalo na sa 2 wheels. Kaya again, kung budget ang concern mo, maraming options. Ito again, this is very affordable. Magugulat kayo sa presyo nito pag kinlik nyo yung link sa description box natin. Kaya hindi ko masabi dito yung eksaktong amount. Kasi depende rin sa account mo yun Kung meron kang mga discount coupon, may code. Pero bottom line again, sobrang mura ko nabili to. So balik lang natin tong magnetic mount kasi DJI ang ginagamit natin dito sa front. Alright, let's go. And by the way, kung meron din pala kayong gustong i-share na sa tingin nyo are essential upgrades or accessories, favor pa-comment down below para makita rin ng viewers natin. Syempre, I do understand, iba-iba naman yan bawat rider.
Yung mga importante sa akin, pwedeng hindi masyadong importante sa iba, and vice versa. Kaya sobrang interesado rin akong makita kung ano yung mga essential accessories and upgrades para sa ibang riders na nanonood sa atin. And kung trip nyo rin naman pala yung mga ganitong klaseng content, hingin na rin ako ng favor sa inyo. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Excited sila, no? Pwede sigurong maging F1 drivers tong mga to. Sobrang bibilis ng reaction time sa green eh. So sana nakatulong tong video na to, lalo na doon sa mga beginner rider or doon sa mga bagong bili pa lang ng scooter or motor nila. Sana kahit papaano nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga accessories and upgrades na dapat unahin. So sa mga umabot sa part na to, maraming salamat, and kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe, peace out.